Lalong tumitindi ang banggaan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. What else can you expect? Nandyan si Attorney Lorna Capunan. Lagot kayo. Muling sinuri ng prosekusyon ang mga dokumento ng 2023 confidential funds at iginiit na may malawak na sistema ng umano'y anomalya sa paggamit ng pondo. Tinawag pa nga ni House Prosecutor Lorna Capunan na isang scam umano ang confidential fund system ng OVP, habang patuloy rin pinag-uusapan ang sabina kay Mary Grace Piatos. Ngunit bago ang lahat ng yan, ang tanungin namin ang taong bayan kung naniniwala ba silang may totoong Mary Grace Piatos? So this is a symbolic question, ha? So kasi lahat ng mga kasama ni Mary Grace Piatos, iba-iba rin ang Alias. pangalan, di ba? Oo. Ang sabi nila, Hindi ako naniniwala. Kasi maaaring pwedeng invento lang yung pangalan na yun. Madali rin gumawa ng birth certificate na peke. Madali rin gumawa ng mga requirements para magpanggap na Mary Grace Piatos. Siyempre, agad nabuksan, hindi ako naniniwala. Pag nabuksan na, hindi ako naniniwala. Kasi ang nakakalitin yung katotohanan lang. Hindi kasi nungalingan. Kasi ang katotohanan yun, pag binuksan nga yung ano na yun, account nila. Personally, sa tingin ko, hindi. Kasi unang-una, wala namang kaming napanood or nakita sa TV or social media na taong Mary Grace Piatos. Tapos, wala ding mga family related or kahit sino. So, para sa akin, parang hindi siya nag-e-exist. Sa tingin ko, meron existing siya. Pero dahil nga confidential fund yung pinag-uusapan. So, sa tingin ko, yung tao na yun ay ginawa lang nila para hindi yun yung totoong pangalan ng tao. Siya ay alias lang kasi nga confidential fund. naku, yung confidential funds na yan, ha? Nakakabudol yan, ha? Yung salitang confidential funds. Oo, kaya pati tuloy daw confidential yung mga tumanggap. Hindi ba? Oo. Tapos confidential kaya hindi na namin kailangan mag-liquidation. Oo. Hindi ba? Confidential kaya hindi nyo na dapat malaman ilang bilyon Oo. ang nakuha namin sa gobyerno. Dapat ganun din ang sweldo Ay. natin. Confidential din. Oo nga, sabihin natin yan sa mga boss natin. Oo. Sir, pwede bang malagay sa category ng confidential TF? Ayan, para himayin ang nangyari kahapon at mabigyang linaw kung ano ang maaari nating asahan sa impeachment trial. Ngayon, makakasama natin via Zoom dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Good morning, Attorney! Nanonood po ba kayo ng impeachment trial? Good morning. Oo naman, sinusubaybayan natin as much as possible. Opo. So napapansin po natin na medyo mas technical na ngayon ang presentasyon ng ebidensya. Ano po? Para sa publiko at maging sa mga senator judges, okay po ba yon that we're getting a little more technical sa paglilinaw ng kaso? I think the more accurate term is documents-based at official report-based. At mabuti naman na hindi lang yung testimonya ng isang tao, kundi mas mahalaga, ano yung nakikita sa dokumento. Kasi in the realm of evidence, mas matimbang yung dokumento, yung documentary evidence, kesa yung testimonial evidence in general. So maganda na nakikita natin yung mga acknowledgement receipts na sinubmit, na kung ano-anong mga makukulay na at nakakatawang mga pangalan, at yung mga notices of disallowance o yung audit memorandum o kaya notice of suspension, at anong rason kung bakit sinabi ng COA na hindi tama ang paggamit ng confidential fund, intelligence fund ng OVP at DepEd, at hindi sapat at hindi tama ang liquidation nito. So, importante yon sapagkat hindi yung mga dokumento, hindi ko magsisinungaling yan, hindi mag-iiba eh. Ano Opo. man ang gagawin mo. Opo. Well, you know, we have been trying to get someone from both the DBM and the COA to shed light on the procedures. Ang hirap po nilang mahagilap, sa totoo lang. Kaya ang nangyayari, humahanap po kami ng mga dating COA, dating DBM, you know, just to shed light on this. And guess what? Mahirap din po. Siguro dati pa po itong ginagawa. Dati pa po itong ginagawa. Ano po ba sa pagkakaalam ninyo ang legalidad ng confidential funds? But yung akala o yung sinasabing ang confidential fund, confidential, hindi pwedeng usisain.
Mali ho yun. That's a myth that should be debunked. Kahit o confidential or intelligence fund, public funds pa rin yan at hindi exempted ho yan sa audit. Ang ibig lang sabihin na pag confidential lang, hindi isasiwalat, hindi natin tatalakayin dito sa media, sa programa ninyo o sa radyo, hindi public consumption. Pero kinakailangan at kung yan ay ino-audit ng COA, kinakailangan pa rin sabihin nung gumamit ng pondo, kanino ba talaga binigay yan? Para saan ba talaga yan? So hindi ho totoo yung sinasabi o yung akala na confidential fund hindi subject sa audit. Ang linaw-linaw ho ng konstitusyon, ang linaw-linaw ng batas at ng COA circular, subject to audit yan at very specific at strict yung mga requirements sa pag-audit ng confidential fund. Dahil, tama ho yung sinasabi, noon pa, nakahalata ng gobyerno na inaabuso yung confidential fund dahil dito sa maling akala. Kaya nga, naglabas noong 2015 ng mas mahaba at mas detalye at mas striktong COA circular para matugunan o mabawasan itong pag-aabuso sa paggamit o hindi tamang paggamit ng confidential funds. Okay, but where is that written, sir? Yung procedure of auditing confidential funds. May binanggit po ang aming kausap kahapon na kailangan po yata na-audit po ito. Pero when does the auditing happen? After the fact? Kasi dito po sa kaso ng Vice Presidente, parang hindi pa lalabas yung pag-audit kung hindi po talaga nagkaroon ng impeachment trial. So ano po ito? Hindi po ba upon release pa lamang dapat may justification na po ang nag-request ng confidential funds disbursement from the DBM? Well, dito ho sa confidential fund ng Vice President ng DepEd Secretary, nagkaroon na ho ng audit. Hindi ho ngayon lang yan binubisisa. Merong proseso yung COA at in-audit na nila ito. At nakita nga nila yung mga anomalya, yung mga kulang-kulang na mga supporting documents at yung mga ginastos na sa mga bagay na hindi pwedeng paggastusan ng confidential fund. Kaya nga, dumaan na ito sa process na nag-issue ng audit observation memorandum, and then nung hindi pa rin ma-explain, tumaas ito dun sa notice of suspension, nung hindi pa rin na-explain, nag-final decision ng COA na notice of disallowance at pinapabalik na yung pera. So, nagawa na ho naman ng COA yung one. Kaya nga ginamit ito nung nag-file ng impeachment complaint, ito parang ebidensya na dun sa impeachment court. So, ginawa na ho yan ng COA. To answer you, tama ka, hindi lang naman dapat ngayon. Kasi nga, nasa COA circular na pag yung nag-cash advance o nagbigay ng pera for intelligence gathering purposes, within 7 days dapat liniliquidate yan. Tapos, within 30 months, after a quarter or after a particular activity or project, intelligence gathering project, security project, peace and order project, after 30 days, nung matapos yung project na yan or after 30 days per quarter, whichever is shorter, kinakailangan magsasabit ka ng accomplishment report at saka yung mga supporting documents para masuri ng COA na ito ba ay alinsunod dun sa annual financial and physical plan mo, ito ba ay pasok dun sa mga pwedeng paggastusan, at pwede nilang tignan yung mga resibo mo, pwede nilang sino ba yung taong ito at papatunayan mo kung may duda ang COA that that person exists. So ganun ho, may timelines ito. Hindi ho kasi nagawa ng Vice Presidente. Nung una, ayaw pa nilang tanggapin yung mga notices ng COA. And then later on, di ba, na testify kahapon, kinausap pa nila ang COA na nakiusap, pwede ba hindi na lang mga ito. Pero still, despite all of this, a length of time,
hindi pa rin sila nakapag-comply at hindi pa rin nila na-explain away yung mga audit findings na may exception. So yun ho ang nangyari. Hindi ho totoo na ngayon lang nausisa. Hindi rin totoo na dito lang sa impeachment court. Nausisa na yan ng COA. Meron na silang final decision. Ayaw lang talagang... At ang ho, sa konstitusyon, ang may primary jurisdiction para mag-audit. So mabigat yung finding nila. Attorney Cayosa, itong mga sinasabing tumanggap ng pondo gaya ni Mary Grace Piatos, tingin niyo ho ba dapat isiwalat ang kanilang identity during the impeachment trial? At kung sakasakaling masiwalat ito, makakatulong ba ito sa prosekusyon or mas makakatulong ito sa depensa kung ipresenta nila kung sino ba talaga ang tunay na tumanggap ng mga pondo na to para ma-justify yung paggamit ng confidential funds? Well, kung meron talagang tao behind the name Mary Grace Piatos at iba pang mga katawa-tawang mga pangalan, nung pa lang sa COA process, dapat linabas na nila yan eh. Hindi eh. Hindi nila ginawa o hindi nila magawa. So hindi natin alam kung bakit ngayon lang kasi may impeachment. Hindi dapat ganoon. Ngayon, maari naman ngayong sa impeachment, makahagilap sila ng mga tao o kung meron talagang taong ganoon, di ilabas nila. Pero kung halimbawa, ito ay talagang spy o kaya ahente nila sa intelligence gathering, di pwedeng ipakita dun sa executive session. Hindi lang nila ilalagay para naman hindi mabulgar. Pero kung titignan ho kasi natin, maraming mga resibo, yung mga medical supplies, yung mga pagkain, yung mga chairs and tables, kung sabihin mo kung sino yung mga taong ito, hindi ho naman yan makaka-apekto, hindi naman ho mape-prejudice yung intelligence gathering. Kasi kahit naman saan, pwede ka namang bumili ng mga ito at dapat tamang resibo. Hindi rin ho nagawa kasi yun eh. So, ngayon, kung meron talagang mga yan, ilalabas nila, but they will also be subjected to cross-scrutiny by the prosecution sa cross-examination. Oo. So, in litigation po, kung hindi totoo yung tao, gawa-gawa lang, o ngayon mo lang ilalabas at hindi naman, madali ho yung mabuko sa cross-examination eh. Talagang mabubulgar din yan, mahuhubaran din na parang kunwari siya lang yun. So, kasi nga, talagang hindi siya hihintuan eh sa lahat ng mga detalye nung sa resibo. So, I don't know if they can do that, and if they do that, makakatulong sa kanila kung talagang totoong meron. Alam niya, kahit i-cross-examine mo yan, hindi mo siya mabubuwag. Pero kung ngayon lang, gawa-gawa lang, they also run the risk of closer scrutiny and expose sa cross-examination. Oo. Does it also matter, attorney, na mukhang it appears na pare-pareho ang signature style ng mga tumanggap ng pondo base doon sa mga lumalabas na litrato ng mga resibo? kasi confidential nga daw. Kaya kailangan itago din pati yung pirma. Oo. Oo. Sir, what do you think? At kahit confidential, bakit iisang pirma? Di ba? Di magkakaibang pirma dapat kasi magkakaibang tao eh. So yung logic na yan, yan ang mahirap takasan, no? Kasi it's not about the confidentiality of the person behind those. Ibig mong sabihin isang tao, bakit pa isang iba-ibang pangalan? Di pare-parehong pangalan na nang gamitin mo. Di ba? Correct. Yun mga at saka yun nga dapat ilinaw ho natin na yung confidential, yung intelligence, hindi ho totoo na hindi pwedeng usisain yan. Ang gagawin lang, at saka meron yan merong sealed envelope yun. At pwedeng buksan yan ng COA. Binuksan nga nila eh. Kaya nga nakita nila na may maraming mga puna amounting to hundreds of millions, malalaking amount na hindi dapat authorized expenditure, mali-mali yung date, kaduda-duda yung mga pangalan at mga pirma, forged yung mga pirma, at ibang expenditure yung tinutukoy ng resibo, hindi official receipt, acknowledgement receipt lang. Lahat ito napunaho ng COA. So, binusisi ng COA yung sinubmit nila in a sealed envelope. At
hindi nila na-explain, hindi na-kumbinsi ang COA. Kaya nga, pinapabalik na yung pera eh. Tinawag po ni Attorney Lorna Capuna na scam against the people itong confidential fund system no ng OVP. So, sa pananaw po ninyo, legal strategy ba ito para idiin ang kaso o isang prejudgment? Was it correct that somebody objected? Well, tama lang ho naman na nag-object, but naintindihan natin na both sides, alam nila yung political side of this, no? Yung optics kasi nga nasa camera at gumagamit ng mga makukulay na mga kataga o salita. So, naintindihan natin, but to be fair naman, in-strike out naman nila sa record yon, di ba? So, siguro matatawag nating scam ito pag natapos na yung trial kasi magrepresenta din ng ebidensya yung Vice President eh. So ngayon, kung hindi na nila makumbinsi ang mga hukom o yung mga tao o wala silang maipresenta na tunay na tao na talagang tumanggap sa tamang rason at dabang dahilan o yung mga totoong mga resibo, di later on, matatawag na nating scam. Sa ngayon, yan yung point of view ng prosecution. Pero ang nasa record ngayon, record ng gobyerno ng COA, disallowed ang mga ito. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap, kaya nga pinapabalik na yung pera dun sa Vice President o kaya dun sa kanyang opisina. Ang hinahanap po namin ngayon, Attorney, yung master list ng gobyerno kung alin-aling mga ahensya o mga opisina ang na-disbursan ng confidential funds. This is another can of worms, para sa amin. Kasi sabi nga nila, only agencies that have something to do with peace and order and national security should be disbursed confidential funds. Pero lumalabas like the DepEd or maybe even the Office of the Vice President, bakit meron? Sino-sino pa ang mga mayroong confidential funds? Magkano at paano to ginastos? Tama po ba na yan ang dapat kasunod po nito? Tama po, sapagkat malinaw ho sa batas at saka sa circular na ang mabibigyan lang dapat ng confidential fund ay yung mga government agencies or local government units or government corporations that have activities or programs that relate to national security, intelligence gathering, or peace and order. So, yun lang ho. Hindi naman ho lahat dapat binigyan o binibigyan. So yan, nakalagay sa General Appropriations Act. So pwede ho, maganda ho na i-research yan at ipaalam sa taong bayan kasi alam niyo ho, yung confidential fund, yung intelligence fund, matagal na ho yung inaabuso ng mga nasa gobyerno. Dahil nga, nagtagumpay sila dun sa pag-propagate ng myth na dahil confidential yan, intelligence fund, hindi pwedeng ma-audit. Siguro yung mga COA, tumatahimik sila dito, hindi sila masyadong vocal kasi nga kung usisain natin, baka nga mas marami pang nakalusot na iba. But the fact na maraming nakalusot ng mga nakaraang mga taon, iba-ibang ahensya o iba-ibang mga public officials, does not also prevent our country, ang mga taga-usig at ang Senate Impeachment Court na ipagpatuloy itong kaso ng Vice President. Kasi malas lang siya yung unang napagtuunan. Pero tama kayo, sana all busisay. Iba yung titignan natin at the very least. Kasi naging sa LGU din ho naging source ito ng corruption. At kung titignan ho ninyo, yung sa COA circular, hindi ho majority vote ng konseho ng local government unit ang nag-o-authorize. 2/3 vote. So hinigpitan talaga. Kasi noon, kung kontrolado ng mayor yung yung city council or municipal council, madali niyang kunin ito at hindi na alam kung saan kasi nga ang popular belief hindi subject to audit. Hindi ho totoo yun. Pinambabayad sa mga troll farm. Hindi Sama ba? yan, oo. Sigurado. Hay, nako, ewan ako. Ang dami nila. Ang dami nilang iimbisigahan natin. Ngayon, sir, you have a last question? No more. Okay. Okay. Kasunod po ng usaping yan ay sama-sama po nating basahin ang sagot ng Madla online. Ano po, alamin natin, naniniwala ba silang may totoong Mary Grace Piatos et al., Yvette Agbon Muyko? Bale, 31 million po na botante ang naniniwala. Kasi
na may ganon. Oo. Hindi, kasi yan is that the vote number of the Vice President? I guess so, Around that no? number. Alan Coscoluela Rufino, ang sabi niya, lahat peke, syempre. Inday believes it's confidential, kaya no one should know. Nina Torino, paano magiging totoo? Wala nga sa PSA. Ano? Late registration? Nga Parang naman. Alice Go, ganon. Oo. Sabi ni Philip Lorenzo, oo naman, anak kaya yan ni Jack and Jill. Oo. Pati si Nova, anak niya. Pwede. Anthony Estomata, what matters is what qualifications does Mary Grace Piatos possess to make a difference? Her actions and contributions speak louder than her credentials. Or her birth certificate. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Domingo Cayosa. Sa uulitin po. Maraming salamat. Magandang umaga po.